Madam Yes. Chair, pwede ba Oo. kami naman muna, hindi naman sunod-sunod na binigyan- sila na lang. Madam Chair, please. So, Madam Ako, yan na. Mukhang mainit na agad si Marcoleta, mga kababayan. Mukhang nag-iumpisa ng mag-init si Marcoleta. Pwede ba kami naman muna, Madam Chair? Hindi yung sunod-sunod na puro sila na lang. Chair, I'd so like wala to, pa naman po before tayo you proceed, sa... before May you I proceed, raise a before you proceed, parliamentary conference, inquiry, Madam Chair? before you proceed, I'd like to remind our members for orderly proceedings, please wait to be acknowledged Yes, before ma'am, you speak. pero- So sa ngayon po, dahil nauna po si Kong Franz, paunahin na muna natin siya. So Kong Franz, please proceed. puro sila And na then po I will yung- recognize you after. Kong Dante. Kakasunod. Matagal ka yata kasi magtaas ng kamay, Marcoleta, o matagal kang pumindot na magtatanong ka na. Dapat binilisan mo para siguro yung ano ba yun, yung kay Ding Dong Dantes, mga kababayan, yung pauna, baka ganun yan. Oh. Naunang pumindot si Franz Castro. Oh. Kaya next ka, maririnig naman din yung sa'yo Madam Medyo nauna lang po siya ng 1 Hindi second po. ba Kong ang Dante. ating tradition? Oh, nauna ng 1 second sa pagpindot Oh, susunod ka na lang, Marcoleta. At least maririnig ka pa din. Di ba? Nauna si Franz Castro Hindi ho ako hindi ko idol itong mga kabag party list, mga kababayan. Kaya lang pinapakinggan ho natin lahat yung kanilang mga sinasabi. Unang minority, pagkatas majority. Wala pa po tayo sa naman interpellation, sila. Kong Oo nga po, Dante. pero maski na sa manifestation, dapat ganun din. Oh. Nauna lang po siya, so yes po. Kong Franz, please proceed. Thank you, Madam Chair. So, ang ibig sabihin Kumbaga dun nga kay Bato de la Rosa, di ba mga kababayan, natandaan nyo po. Yung mga natandaan nyo po kapag ka nag-hearing si Bato de la Rosa. Oh. Yun talaga, ramdam mo na parang ano tawag dito mga bossing? Parang nagpa-press conference ang COJIC sa hearing ng Senado. Yun talaga. ito ay kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na second time around na magpaliwanag do sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, mabusisi yung budget. So ang ibig sabihin po nito ay binoboykot niya tayo. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso Aba. dito sa budget hearing and deliberation. Na-boycott sa pamamagitan ng hindi pag-attend ng hearing. So ang ibig sabihin, Madam Chair, betrayal of her oath of office. Kahapon nakita ko yung kanyang video na ginagalang niya yung power of the purse ng Kongreso. Alam niya. Ang ibig sabihin ba niya? Forward tayo kay Marcoleta kasi narinig na natin to doon sa isang balita Ayan. Ito na si Congressman Rodante Marcoleta. Dati idol ko to. Kong Marcoleta, you're now recognized. Salamat po, Madam Chair. Yung hindi po pagdating ng ating pangalawang Pangulo ngayon, Ayan. ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari na mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. Oo, talagang ayaw matanong. Kaya, sabi po ni Rodante Marcoleta, alam naman po natin na DDS ho ito, mga kababayan. 'Di ba? Paano naman po yung gusto naming marinig kung saan gagamitin ang budget? No? Ayaw matanong. Paano ba yan, mga boss? Kayo po, kung mamamayang Pilipino kayo, gusto nyo marinig, gusto naming malaman kung saan gagamitin itong mga ito, yung budget o yung tax ng bayan. Ayaw sagutin wala tayong magagawa ata. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee to the Vice President. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OBP budget for 2025 by question and answer, and I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented.
That was the template of an answer given by the Office of the Vice President. Oh. Madam Chair, napilitan po akong mag-raise ng parliamentary inquiry. I think I have earned this. If I survive my term up to next year, Oh. I would have survived also, or I have. Sabi ni LJP, para namang pinagtatanggol mo pa kung, ganun na nga po talaga. Sabi ni John Mark Alfred, di ba isa din yan sa bumoto noon para mawalan ng prangkisa ang ABS-CBN? Opo. Abogado ni Sara, si Marcoleta, yun po talaga ang pagkakaintindi natin dito sa sinasabi ni Marcoleta ho, no? Kumbaga, kaya lang, kung mag-aabogado siya, mas maigi na ipaliwanag niya, no, kung bakit ipasa. Tapos lilipat siya doon sa side ng ating vice presidente. O, di ba? Ipaliwanag niya kung bakit dapat maipasa yung budget nila o yung budget ng vice presidente. Pero kung ang sasabihin niya, tradisyon na yan eh. Dati pa yan eh. 18 years na akong nandito sa Congress eh. Yan na yung umiiral. Tradisyon na yan. Okay na ho yun, mga kababayan? Okay na ho ba yun, mga kababayan? Hindi ho. Kasi merong mga naging issue ho na hindi din naipaliwanag ng maayos. Iuulitin ko na naman ba? Na mismong COA ang nagsabi na hindi ito dapat ginastos, itong 73 million para doon sa mga pinagkagastosan, hindi acceptable. So ngayon po, kaya dumadating sa punto ang Congress, mga kababayan, na tanungin na po talaga. I would have completed 18 years in this institution. And in Ayan. this length of time, I have observed a tradition. The tradition is the two highest positions of government, namely the office of the Vice President and the office of the President, are not traditionally subjected to questions. Wag na daw questionin. Hindi na daw dapat kung questionin, mga kababayan. Yung tradition daw po kasi, mga bossing, mga boss chief amo, sir, yung dalawang pinakamataas, Office of the President at Office of the Vice President, hindi na dapat tinatanong yan. Approve na lang ng approve yan. Paano I have yun? Kung questionable na sa taong bayan, yung mga nakaraan kung saan ginamit yung budget, ganun pa din ang gagawin natin. Aprobado na yan! O, i-approve na yan! Kasi yun ang natin, tradisyon natin dito. Di ba? Parang mali na po. Kahit pa sabihin mo tradisyon yan, mga bossing, kung meron na ho tayong nakikitang irregularidad, kung meron na ho tayong nakikita o napapansin na hindi tama ang paggastos, doon pa din tayo sa tradisyon. Wala nang question. Tradisyon, wala nang question. Approve na lang yan. Di ho ba, mga bossing? Served this for so long a time. May I refresh the memory of the members of this committee, Madam Chair. In 2022, the Minority Leader, Honorable Libanan, citing courtesy to the office of the Vice President, took only about 13 minutes to move for determination of the budget of the Vice President. And after that, the Majority Leader seconded the motion. That was 2022, Madam Chair. Then 2023, no less than the presidential son, Ayan. our own senior deputy majority leader, the Honorable Sandro Marcos, stood up and invoked the long-honored tradition of according courtesy to the OBP, the Office of the Vice President. And in the same manner, he moved for determination of the Office of the Okay pa yun eh. Wala pang masyadong mga isyong lumalabas. Ngayon, may narinig ka ng issue. Ganun pa din ang gusto mo mangyari. 20 minutes o 15 minutes, dapat approve na yan. Ay, hindi na. Siyempre. Meron ka nang nakikitang mga irregularidad eh. Meron ka nang nakikitang hindi tama yung pinaggastosan eh. Gusto mo tradition pa din? budget